Malapit na pong magsampa ng kaso ang nanay ni Rene Baterbonia. Kung sino-sino man po ang sasampahan niya, hindi pa po natin alam. Pero isa sa posibleng sampahan ni Nanay Rovelyn Baterbonia ay si Pepe Alas. Siya lang naman kasi ang pinaka nagtutuligsa sa nanay ng namayapa. Gusto niya pa yatang paluhurin ito sa kanya. Liban sa mga post niyang mga batang kulto, umaasa kanina na banggitin yung Diyos-Diyosan nila sa SONA, pinapatungkulan po yung mga taga-suporta ni Rene Baterbonia. Pepe, iba po ang dinodiyos sa Diyos-Diyosan. Baka kasi ilaban mo for defense. Unahan na kita. Kahit i-edit mo pa yan, hindi mo na po yan mapapanalunan. Kasi iyan, Diyos-Diyosan, tutuligsa, hindi po sa nagtatrato, kung sa tingin mo tinatrato siyang ganyan, hindi, kay Rene mismo. I think gets mo na yan. Kasi kapag ang sabi mo ay dinodiyos nila, Diyos-Diyosan. Iiban din po dito, para kang matalino. Well, sa tingin ko, sa tingin namin, sarili mo lang ang mapapaniwala mo. Ito ang isa sa pinakamalala. Musta na si Mrs. Fame Whore? Pumaldo na ba sa kakadrama? Respect my post. Most common spelling po is magkadugtong po siya. So kapag inihiwalay mo ang fame sa ang whore, meron ka pang gustong iparating dito, Pepe Alas. Kasi inihiwalay mo ang salitang whore. At ang emoji mo, para bang pinapalabas mo na mukhang pera ang nanay ni Rene Baterbonia. Ang tutuligsa sa lingwahe, respect. Actually, pinost niya pa yan. Highlight niya ang respect. Tinutuligsaan niya ang lingwahe ng nanay ng namayapa. Para bang Tagalog ka or nasa Luzon ka, i-writes ka ng mantuligsa ng lingwahe o dialekto ng iba. Wala kang karapatan. Sa ginagawa mong yan, mas lalong nagmumukha kang hindi kagalang-galang. Again, hindi ka historian. Isa kang moral barbarian. Nabasa nyo to, anong klaseng demonyo ang pumasok sa katawan ni Rovelyn Baterbonia? Pangalan ka pa talaga. Well, dito pa lamang po, ang dami ng ebidensya na tinutuligsa mo ang isang nanay na nagluluksa. Nanay na may nararamdaman na sobrang pagdurusa. Nanay na hindi kontento sa kanyang mga nakikita. Iba ito yung post niya, hinighlight ni Pepe Alas. Kaya possibly, may kaso to. Ang kaso niya, siguradong maipapanalo ng nanay ng yumao. Pepe Alas, makinig ka na. Sa'yo pa talaga galing ang pag-encourage doon sa mga parents ng mga players. Dapat sila yung magkaso. Yung mga kwento nga ng anak nila hindi nagtutugma. Pero kapag si Nanay Rovelyn magkaso sa'yo, ito ang papatunayan nila, arroganting tao na kagaya mo. Malakas ang potensyal na kaso ni Rovelyn Baterbonia, nanay ni Rene, laban kay Pepe Alas dahil ang mga binibitawang salita tulad ng famor, nagdadrama, matabil ang dila at pinasukan ng kung anong demonyo at ginagamit daw si Rene o ang pagkamatay ni Rene sa maling paraan ay direktang umaatake sa kanyang karangalan at nagdudulot ng matinding emosyonal na pagdurusa lalo na sa gitna ng kanyang pagluluksa. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, partikular sa Revised Penal Code, Cybercrime Prevention Act at Civil Code, may mga malinaw na basihan kung bakit labag sa batas ang ginawang pantutuligsa na ito at kung paano ito mas mapapalakas. Pepe, eto na. Bakit malakas ang kaso laban kay Pepe Alas? Cyber Libel, Republic Act 10175. Kahit ang langit galit sa'yo, Pepe. Ang pagtawag ng famor, para bang gagawin niya talaga ang lahat para sumikat? Ninegosyo lang yung tao. Kesa naman i-entertain yung mga nasa message request, pila-pila na handang magbigay ng pera, tapos baka masabihan pa siya ng masama. Kahit nga ang pag-entertain noon, hindi naman talaga masama. Pero ang daming mga nagsasabi na ang dami nilang messages, hindi po sila na-entertain. Kasi mas gugustuhin ng pamilya ang paghirapan yung pera. Iintindihan mo ba yun? Pumapasok ba yun sa utak mo? Again, bakit malakas ang kaso laban kay Pepe Alas? Ang pagtawag ng famor o pagsasabing ginagamit ang pagkamatay ng anak sa masamang paraan pamamagitan ng social media ay pasok sa cyber libel. Mayroong malis o masamang intensyon dahil ang layunin ng post ay hiyain at sirain ang reputasyon ng isang nagluluksa na ina sa publiko. Unjust vexation.
Ang matinding pambabastos? Ang klaseng demonyo ba ang pumasok kay Rovelyn Baterbonia? Paldo na ba? Ginagamit ang pagkamatay ng anak sa masamang paraan. Dadrama, tabil na dila, umuso. Ang matinding pambabastos at pangungutya na nagdulot ng labis na pagkabalisa at inis sa biktima ay isang krimen sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Alam mo siguro tumatawa-tawa lang yung nanay, pero napapansin ka nito. Yung irritation niya, posibleng nagkakausa ng pagkabalisa. At the same time, since lagi mo siyang minimension sa post mo or most of the time, nanonotice niya ito. At minsan, nasi-share niya pa ang posts mo. Inis siya sa'yo. Violation of Civil Code Article 26. Linaw na isinasaad ng batas na ang bawat tao ay dapat igalang ang dignidad, personalidad at kapayapaan ng pag-iisip ng kanyang kapwa. Ang pangongolekta ng katanyagan o pag-atake sa isang namatayan ay tahasang paglabag sa katarungang sibil na nagbibigay daan para humingi ng moral damages. Di ba nagpapasikat ka? Liban sa mga post mong super politics, parang sunod-sunod ang post mo about sa pantutulig sa nanay ng atleta. Dagdag pa natin, yung lengguwahe nila, sinasabi mong bisayad, alamang nag-reflect din yun sa post mo about sa nasabi ni Nanay Rovelyn na respeto. Highlight mo ito, way of pagtutuligsa sa nanay ng yumao. Kaya kung hindi ito makakasuhan si Pepe Alas, tuloy at patuloy pa rin itong magiging maangas. Yung sumusobra na ang kanyang arrogance, huwag nyo na po sanang bigyan ng chance. Again, Pepe Alas, obvious na obvious kasi ang kabastusan mo. At ang sa amin lang, tumigil ka na. Asikasuhin mo ang sarili mong pamilya.